Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. On air as in online sa mga kakamping radyo. 99.9 WEB Kamsur. Kaibigan mo na, kakampi mo pa sa Rinconada. 99.3 KM Kakampi sa Partido. 91.9 BBS FM sa Syudad Ninaga. Basta Bareta, sigurado. Asin sa Kakampi, Kamsur Online. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mga kabarinaga po sa Saido Aldaw na Biyerkules na ngunyan. Hunyo 26, taon 2024. Liwati hatod niya mo sa Saido ang amin ng mga baretang bantumayanan sa labay sa mga kamping radyo. Ini po ang Network News. Kakampi Network News. Po sa Librada area, 99.3 KM Kakampi sa Partido area. Sinaman po sa 91.9 BBS FM sa Naga City. Sa pangalan po Kampilog na po sa Kakampi Network News. Alidin sa studio kang Kakampi Kamsur sa Naga City online. Bago po sigan palma sa Lado Titigal. Ako po si Jun Bernas. Bahatod ka mga bareta. Ngunyan. Ang Kakampi Network News. Sa mga bareta yato, elok sa Lado Nacional. Mismong si Vice President Sara Duterte na ang nagkumpirmar na madalagan sa 2025 senatorial election asay amana si dating Presidente Rodrigo Duterte asin mga tugang na si Davao City Congressman na Paulo Duterte asin Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte. Ginibukan na Vice Presidente ang kumpirmasyon sa sarong ambos interview sa saya duman sa Cagayan de Oro City. Sinabi kan na Vice Presidente nag-aanasin na sa 2028 presidential elections na kung saan si Mayor Basti ang napupulsuhan na kumalidato bilang presidente ng Pilipinas. Mientras tanto, pagkatapos man subot kan termino ni Sara, liwat siyang babalik sa Davao City tagaling liwat na magdalagan bilang alkalde kana sinambit ng siyudad. Mientras tanto, matugang tulos na bigkulinar ni House Deputy Minority Leader asin active Party List Representative Franz Castro ang subot plano ka mga Duterte na palabaon pa ang sadang puder asin posisyon sa politika. Reaksyon din ni Castro sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na madalagan sa 2025 senatorial elections ang sayang na si dating Presidente Rodrigo Duterte asin mga tugang na si Congressman Duterte o Paulo Duterte asin Davao City Mayor Basti Duterte na madalagan sa pagkapresidente ng Pilipinas sa 2028. Disignado si Castro sa naglibo na sumot na negosyo ang pagdalagan sa posisyon sa gobyerno bakulang para mangurakot kundi para tahuban ang mga kasalaninda sa mga nanuwaan Pilipino. Sigun pa kay Castro sa silambit ang payag ang Vice Presidente mahiling na maging all out na ang bakbakan sa pagultanan kanduang paksyon kan mga nagahadi sa pagultanan ka mga Duterte na backer ang China asin ang mga Marcos na US ang backer. Naraman kaya nga po si Castro sa mga namanuang Pilipino na maging mapagbantay asin day pabayaan ang anuman na pagpapalaba ng political dynasties asin pagmonopolyo sa poder. Oras yata kanya matugan 13 minutos magalampas ang alas 5 ng pagkaga sa iba pang detalles ka mga barang pinyato kanya sa Lado Nacional. Nagtaon na yung pahayag ang BDO o ang Bangko de Oro Unibank may koleksyon sa nawarang 345,000 pesos sa passbook savings account ka sa license
na nagdangaran Glenn Cañete. Sa official Facebook page kan Video Unibank kaso kan nagtalikod na Hulyo 24 sinabi kan bangko bali do subot ang gabos na ginibong withdrawals kang account holder. Dagdag pa kang bangko Nagapunan sa kliyente na mantinuron ang pagiging privado kan sa mga account. Sa ori, pinagirumdum kan na sinampit ng bangko na sinda regulated magrari kang Bangko Sentral ng Pilipinas. Matanda, nag-viral ang video ni Cañete sa social media matapos niyang ireklamo ang mapanapit sa pagkawarakan pundo sa sayang Asbok Savings account. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras kaya matugang iguana kitang 14:15 maglampas ang oras na alas 5 ng pag-aaga. Mga bareta manahaling ngayon sa lawas, mga agenda katakod kan intermelate na oversight na committee. Dahil na binali sa laging sesyon kang sanggunang panglungsod kan Naga. Report na yan hali kay Mike o kay Maiko Garcia. Maiko! Sa ginibong regular sesyon kang sanggunang panglungsod kan Naga, haloy bago na pag-ulayan si mga order of business. Yan uli sa magkakapirang amendment sa agenda na gusto ko tang idagdag ni Consul Gil Abunong Gomez under new business. Yan si motion for reconsideration sa pagbasura kang oversight function kasanggulan na iguaning score na 7-4 pabor sa termination. Habo naman ibalik ang chairman ng Committee on Rules na si Consul Badong del Castillo hulita mayo man sa 7 nagboto sa pabor na i-reconsider ang nainit ng motion. Pinagbaran ng kuta ni Gomez na magdagdag pa ng agenda. Sa iraro kang other matters, iyan managod sa nangyaring burutuhan. Alagad kinontra ni Committee on Rules Vice Chairman Consuelito del Rosario huli sa kaparehong rason. Init ng sinabi ni Kagawad Badong na officer na may basura kang oversight function kang SP, pwede pa manda iniiagi sa reconsideration. Iyan kung magtugot maski saro sa 7 na nagboto. Alagad ni saro sa mga kagawad, mayong nagtutugot kung kaya dagos na nga mayong paglaon na ibalik liwat ang mainit na kutang ng investigasyon. Monprestanto sa privilege speech ni Kagawad Badong, pinahayag kanya ang pagkadismaya sa pag-ilibak ng konsyal na nag-share sa Facebook ng resulta kang botohan hulita, fake news da ang sinishare nindang page. Sinimbag man inik ni Consul Jepson Felix sa agikan sila mga privilege time nang sa iyang pagpahayag ng kadismayahan sa pagikan social media sa rong forma kang freedom of expression. As in, di man da ikakulugot ka mga gurang na nakagawad. Nakawaran kang tiwala sa publiko kung mayo ng investigasyon. Teso, sige dahil pagbalandra kang tradisyon na good governance as in transparency, alagad di man da na-apply sa presente. Matapos si mainit na diskusyonan, tig-welcome na si mga bagong city youth councilors na masupog man bagang primerong sesyon ka mga obenes na si mga kagawad, sige ang sirimbagan. Para sa Kakampi Network News, Michael Garcia, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. mga tugang magalampas ang oras na alas 5 ng pagkaaga. Balik kita sa iba pang detalles ka mga bareta ko dyan sa Lado Nacional. Target kang Marcos Administration na maibaba ang preso kan mga mayor na barkalon pagkaiguan din mas dakol na trabaho asin mabawasan ang pagtiyo sa Pilipinas sa pagi ka mga propostong lay na masimbag sa mga nasambit ng problema. Inang ipinahayag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. matapos mailatag sa ikilamang Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting ang mga prioridad na propostong lay ng Baro Silveran asimasimbagan ng mga angat na kinakampang kanasyon. Sinabi ng Presidente na nagkasundo ang Ehekutibo pati naman Legislatibo na magtalamagan tagaling mabot ang kamautan na pagbabago sa nasyon asin sa buhay kan mga Pilipino. Mapanagusubot ang pahipagtabagan kan Palasyo Malacanang sa mga senadora sa Kamara taganing marikas mailusot ang mga propostong lay para sa pagbabago ka nasyon asiman ka mga namanuan. Saro sa kamautan kang administrasyon may baba ang halangko na presyo ka mga barkadon asin magkaiguan ni mas dakol na hanap buhay ang mga namanuan taganing mabawasan ang mga nagtitiyos na mga Pilipino. Mientras tanto, nakalista na sa lookout bulletin ng Bureau of Immigration si Bamban
Tarlac Mayor Alice Goa sindisya ng iba pa. Sigun ki Bureau of Immigration Commissioner Norman Tanseco, sa ina ng RCB tulong payo ng Immigration Lockout Bulletin Order, ali sa Department of Justice, hinagad ni DOJ ang lockout order o liban sa kabat kang kaso labang kigo, asiliba pa kunsain bakong harayo na sinda na magpasiring sa ibang nasyon sa bahay kang ILBO. Ang mga immigration officers ma-double check sa mga taong nakalista o may mga nakatingyenteng warrants dahil nagpalitan sengko naka-ingkod na sa silent system ang silambit ng alerto laban sa alkalde asin mga pagiriba kaini. Sa iba pang bareta sa Radyo Nasyonal, delikado ang face-off sa pagultala ng dating Presidente Rodrigo Duterte asin dating Justice Secretary Laila de Lima na ipapapod kaibaran si Senador Roel Bato de la Rosa sa masunod na pagdangog katakod kang extrajudicial killings sa madagong giyera kontra droga sa panahon kanakalis na administrasyon. Sigun ki House Committee on Human Rights Chairman si Manila 6th District Congressman Bienvenido Abante Jr. na pagdesisyonan kang kompetensya ipapod si dating Presidente Rodrigo Duterte si Senador Bato sa saidang basunod na pagdangog. Mientras tanto, hinultman ni Gabriela Representative Arlene Brosas na mas maray ibali naman sa ipapapod kang panel si Diliba tangaling matawal dinaw ang mga kaso kang EJK. Sigun kay Abante, importante ba mismo ni Duterte sin de la Rosa ang testimonya kang papilya kang mga nagada na biktima, kabali na ang mga paragos na naghahanap ng justisya sa paggawara kan sa ilang mahal sa buhay. Si De La Rosa ang PNP chief sa kasagsagang kang war on drugs sa nalam kang Duterte administration. Pinisigundahan ba ni Brosas ang motion para imbitaran si Duterte asin De La Rosa na piguyunan man ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro asin panghuli hinurot na ibali naman sa mga ipapapod kampanil si dating Senadora Laila de Lima. Nagpapatalid ang subcommittee kang House Appropriations Committee na papatawan ng contempt ang mga dating opisyal kang Procurement Service kan Department of Budget and Management o PSDBM. Kabali din si dating PSDBM Chief Lloyd Christopher Lau, abogadong si Warren Rex Leong na dating Overall Deputy Ombudsman as iba pa mga dating opisyal kang PSDBM. Ini sa oras na daigrari magbutwa ang silambit ng mga personalidad sa masunod na pagdagog mapanapit sa madawalian transaksyon kang Parmalee Pharmaceutical Corporation. Uli mang kalipig dulod ni Congressman C. Alonso Adjong ang pagkaparawas ng Shokos Order laban sa mga dating opisyal kang PSDBM na pigsigundahan man ni Manila Representative Billy Abante asin pinapusog ni Subcommittee Head Iloilo Congressman Janet Garin. Matandaan sa nakalista pagdangog na sambit ni dating Health Secretary Francisco Duque na si dating Presidente Rodrigo Duterte nagsugo sa pagbalyo kang 47.6 billion pesos na pundo kan Department of Health pasiling sa PSDBM para ipambakal na medical supplies sa siliba pang gamit durante kang kasagsagang kang COVID-19 pandemic. Pinawando ni Garin, dapat igual memorandum of agreement na ginibo sa pagabalyo kang pundo hulista ang medical equipment as in supply bakuman common use supply. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:23 ang oras niya itong ulang matugang. Mientras tanto, sa iba pang mga bareta niya itong ulan. Bareta pa mga sa Radyo Nasyonal. Ang independent review kag bagong Senate building na presenting pigugustruir. Ginigibo para masigurong halangkaw ang kalidad kani. Alaga na baba ang kantidad, sabi sa pahayag ni Senador Alan Peter Cayetano. Tinawando ni Cayetano na chair kang Senate Committee on Accounts ang importansya kang pagkreal ng sarong iconic as in functional na edipisyo na maiging simbolo kang demokrasya as in may pagbabalaki ka mga tao.
Igiros managitano na duwang sabay na pagbubusisi ang ginigibo sa edipisyo. Saro para sa enot as inikaduang parte ng proyekto, asin saro para man sa ikatulong parte, na ngayon po rin karagdagan na 10 billion pesos. Piglino niya, nalagopanagos man ang pag-construir kang phase 1 asin phase 2 asin sulamenteng ang phase 3 sila. Ang pinag-aadala na maray, taganing day magparanakula ang gastos sa Palagos man subot na ang pagkipag-ulay ni Senate President Francis Chis Escudero dating o sa mga dating chair kang Committee of Accounts na Senador Nancy Biday asin dating Senador Pampilo P. Lacson, siniman sa Department of Public Works and Highways sa DPWH asin sa Senate Coordinating Group. Tinatapos na lang ang independent review asin matatawa ng linaw ang gamos na nagpapato sa issue kan halangko na pundo para sa bagong Senate building. Ibinasura kang Court of Appeals ang petition for certiorari ni dating Bureau of Corrections Chief General Bantag na katuyan i-dismiss ang kinakampang na murder case sa paggadaan sa broadcaster na si Percy Lapid. Sa sayang petition for certiorari, nalindugan si Bantag. Namayang po din ang Department of Justice na magsunod ng murder case laban sa iya asin bayo man sunod jurisdiction ang korte na ako ang kaso ulit ang issue nasa exclusive jurisdiction kan Sandigan Bayan ulit siya dating pamayo kang Bucor sigun sa resolution kan Second Division tulos na binasura kang Appellate Court ang petisyon ni Bantag kang sa indang sambiton ang Manual for Prosecutors na ang petition for certiorari dapat inot dalahon sa Office of the Prosecutor General para sa evaluation asin approval bago endorsar sa Office of the Solicitor General. Matandaan, ang broadcaster na si Lapid binadil asin nagadaan sa Las Piñas City kan October 3, 2022. Asin kan March 2023, isinagat kan DOJ ang border case laban kibantag asin dating Deputy Secretary o Security Officer na si Ricardo Zuleta. Ipinaluwas kan Las Piñas Court ang arrest warrant sa duwa kalay palakod na Abril taon 2023. Ang Kakabuli Network News. Alas 5:26 ang oras kunyan. Balikan tamang report natin sa luwas. Kumpanyang nagkukontrata kang wind farm sa Libalang Camarines nagpulbas na kan sa indang konstruksyon. Balitang yan haliki Mike Gravito. Pinagpahayag na Alcalde Jazz Camara kan banwaan ng Libmanan ng Camarines Sur kanini ang mahapot kan kakampyo patrol dapit sa planong pagabugtak ng wind farm dyan sa indang banwaan. Sinabi kan Alcalde na nagpupulblas na ang construction kan kumpanya nakakontrata kan dakulaon na proyekto dyan sa indang banwaan. Sa pakikipag-coordinate po sa ito, kan appointed company, nagpupulblas na po sila na yung initial construction. And sa parte po ng local government, tinatabangan ko po na mapasilidad kan application po kan mga necessary permits and clearances. And gusto kong makaramang ang mga nagdadangog na ang banwaan ng Libmanan very cooperative po sa appointed company. Ini po parte kan naging magapahayag ni Mayor Jazz Camara kanini ang makaulay kan Kakampi Mo Patrol. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi. Alas 5:21 ang oras siya tumundihan. Sa iba pa mga balita kung dyan sa lado nasyonal, mga tugang, nagpapatalid ang Department of the Interior in Local Government as a Presidential Anti-Organized Crime Commission sa posibilidad na magamit sa masunod na eleksyon ang kwartang gikan sa iligal na operasyon kang Philippine Offshore Gaming Operations o POGO. Sigun ki DILG Secretary Pino Avalos, posibleng makapikta ng election funds nagikan sa iligal na aktibidad sa panaganang na eleksyon. Nakatakot subot na ang mga kwartang halis sa iligal magbugtak ng mga korap na politiko asin opisyal lokal. Napaganaman sa record ka na PAOK CC na nagganan siya ng abot sa 2 billion pesos kada bulan ang operasyon kang illegal na pogo sa nasyon. Pinabandoon man kanta pagtaram kang komisyon na si Winston Casiao na marikas na sa nang nakukuha o na makakuha ng permit halis sa LGU kung korapto ang politiko.
Dahil nasumot kay Puampa mga dokumento, sulit nabibiyan ini yung pundo halis sa pugo. Uli kani, buta, bungog, asimpula ang sarong kuraptong politiko. Oras na susuhulan kan operator Kampugo. Liwat ang kapatalban si Secretary Abalos sa mga lokal na gobyerno na maimbulto sa illegal activities Kampugo. Sabi ni Abalos, nagbaba na siya ng memorandum circular na nagusugo sa Philippine National Police pagkatapos sa local government units na magkatabang na labanan asin runuton ang illegal na pugo sa Pilipinas. Ipinalikan sa maritime law expert na dapat ipagapunan ka Pilipinas sa international community na putulo na ang relasyon sa China Coast Guard pagkatapos kan violenting insidente sa Ayungin Shoal. Sinabi ni J. Batongbakal, Associate Professor kang University of the Philippines, College of Law, asin Director kang Institute for Maritime Affairs in Law of the Sea, kang Universidad. Ang aksyon nagpapusog, nagbabatikos o nagsisikwal sa China Coast Guard na pwedeng piliton ining pundon ang mga illegal na aktibidad kani sa West Philippine Sea. Rekomendasyon ni Batongbakal sa gobyerno ng Pilipinas dapat ipagpanagos ang kooperasyon sa mga kaalianong nasyon at magbilog din na bagong pressure para pugulan ang mga agresibong aksyon kan China naman sa WPS. Sinabi pa ni Batongbakal na dapat magagaling karibay ang Pilipinas para sa Chinese envoy asin na piriton na magbayad sa danyos na dinarakan sa pinakabagong insidente sa Ayungin Shoal. Pinadawan man ni Defense Secretary Gilberto Chidoro Jr. ang insidente bilang sarong agresibo asin illegal na paggamit ng puwersa kan mga inject sa ibong kampawro trung provokasyon kan China. Sinabi ni Chidoro na ang gobyerno ng Pilipinas panagos na mahanap ni matulidong na solusyon para bang Batongbakal in kaso magporbar maglunad ang mga Chinese sa BRP Sierra Madre. Rasunabli na ang salado kan tropas Pilipino na magamit ng violenting aksyon para idepensa ang saindang sadiri. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras pinamatugang alas 5:31 na po rin magaga. Nagkantabi ka mo sa mga bareta sa Kakampi Network News. Biyerkules kunyan, 26 na kang bulan na Hunyo taon 2024. Ikita po palagos na ang tabayanan sa mga live broadcast kan 99.9 WEB-FM Kamsur dyan sa Rinconada area. Ang tabayanan kita sa KM Kakampi naman sa Partido area. Asin sa mga nagantabay sa BBS-FM 91.9 dito po sa Naga City. Good morning man sa mga nakatutok sa samuyang FB Live. Babalik kita sa iba pa mga bareta. At yan! Ang Kakampi Network News. Network News. Jumbalas, labas, kakampi mo. Oras kunya matugang 41 minutos na makalampas ang oras na alas 5 rin pag-aga. Balik kita sa mga bareta kunyan. Jumbalas, labas, kakampi mo. Bareta pa sa lado nasyonal, nagpahayag din paghadit si Senior Citizens Party List Representative Rodolfo Ordanes sa nangyaring data breach sa Jollibee Foods Corporation. Ulita ang nakuhang datos pwede sumot magamit sa identity thief, scam targeting at iba pang cyber crimes. Ang pangalan, mga address, contact numbers, asin ID numbers, ang bastante ng informasyon tangan ni makagibuling fake IDs. Sinabi ni Ordanes na ang pag-target sa Jollibee Foods saro sa pinaka-dakulang kumpanya sa nasyon nangulugan na mayong salbar sa mga hacker. Erot ka sinabi ka National Privacy Commission na 11 milyon na customer kan Jollibee ang nabibilig ng mabiktima kang scam huli sa dakompromisong personal data. Mientras tanto mga tugang, ikinawag pa kag parties group na pinapamayuhan ni Ronzalo na makaliis ang lampas sarong taon. Binawi na kang gobyerno kang Kuwait ang ipinatub kaning ban o pagbawal sa pagkataon ng entry visas as in worker visas sa mga Pilipino. Kumpiyansa si Salo na mabunga ininin na
mas tultol na labor relations sa pagkultaran kang Pilipinas sa Sinbang kang Kuwait. Sinabit pa Marisalo na basado sa datos kang Philippine Embassy, nasa 245,000 ang Pilipinong nagtrabaho niya sa Kuwait na mas hababa sa 268,000 na Filipino workers bago ipinauto banasambit ng ban. Nagpaling nagsuporta ang Association of Generals and Flag Officers sa panindugan kang gobyerno na huruton ang sovereign rights kang Pilipinas sa West Philippine Sea. Nangapunan man na nasabit ang grupo sa Armed Forces of the Philippines na prutiran man ang sa inda mga soldados na nasa frontline. Pasado sa rumpayag na pinalawas kang AGFO, suportado asin nagtitiwala sinda sa panindugan kang gobyerno na huruton ang sovereign rights sa West Philippine Sea. Sigun pa sa AGFO, ang aksyon kan China Coast Guard asin China Maritime Militia unprofessional, escalatory na pagbalga sa United Nations protocols. Inuwaman kang grupo ang mga soldados na kabali sa rotation and resupply mission sa Pia Madrikan nagdaligod at June 17 sa Ayungin Shoal o sa indang paging professional sa ibong kang agresibong aksyon kan China Coast Guard. Alas 5:44 ang oras siya ito kunyan at yan, babalikan natin mga bareta halis sa mga pagkiliba sa luwas. Mientras tanto, sa iba pa mga bareta, mayong plano si Defense Secretary Gilberto Chidoro Jr. na makipag-ulay sa counterpart kanina China o liban sa kawaran kumbiyansa sa pagdangog kay Senate Committee on Foreign Affairs paparapit sa nangyaring insidente sa Ayungin Shoal kanang talagod na Hunyo 17. Hinapot ni Senador Amy Marcos, chairman kang komite kon nagkagwa naman agad ng military to military na pag-uulay sa pagkultaran kang Philippine Coast Guard as in Chinese Coast Guard. Sinabi ni Chidoro na bayong ipinapaling na level of good faith ang China para kaulayon kan militar. Sabi pa kan Defense Secretary, dapat ipahiling kan China na pwede ining pagkatiwalaan bago magkaigwa ng pag-uulay. Piglino man Chidoro na ipinapabaya ninda sa Department of Foreign Affairs ang pag-ulay sa China. Sigun man ki Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, nakataraan sila makipag-meeting sa silang counterpart sa maabot na Hulyo para diskutiron ang insidente sa Ayungin Shoal. Sinabi ni Manalo, nabalga sa napagkasunduan na Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. as in Chinese President Xi Jinping ang nasambit ang insidente. Tinawandon man ni Chidoro na dahil gusto kang Pilipinas ang kira alagad na responsibilidad ka mga soldados na idepensa ang teritoryo kan nasyon. Nagpo ng magbunga mga foreign investment na nasa $19 billion na nakuha ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa sayang mga biyahe sa maribang nasyon. Ini ang sabi sa pahayag ng Department of Trade and Industry kasugma, sigun kay Trade Secretary Federico Pascual. Kabilugan na bilang ka mga proyekto, 65 asin 12 degree, napuna na. Ang 21 na i-restore sa Board of Investment asin na Philippine Economic Zone Authority asin ang 32 inaasikaso na ang restro sa DTI. Dagdag pa ni Pascual, ang kantidad ka mga kapitalista sa nasyon masalangkaw sa nai-report niya na $14 billion kada talikod na taon. Ang napunad na 12 proyekto nagkakantidad ni na $327 million, mentras na $1.6 billion man ang kantidad ka mga naaprobaran kang BOI asin PESA asin $17 billion man ang ipigiristo sa IPAs. Sagun sa ngunyan o sagun nga ngunyan na bulan kang Hunyo, 231 proyekto na ang may plano kabali ang mga isa sa ilalim sa public-private partnership asin na mga ini kabinugan na kantidad $61 billion. Ini ang Kakabuni Network News. 5:47 ang oras yata kunyan. Balikan ta mga reportari sa lawas. Soltero nag-suicide duman sa Manuan kan Ragay, Camarines Sur. Details kan report halikid Junel Cuba. Junel. Kadaanan sa rong soltero matapos nanian mag-suicide dyan sa Banuan kan Ragay, Camarines Sur. Nadukayan ang sa iyang bangkay kan na sa iya mansunang parkada na pagarmanda na alas 9 min pagkaagad kan na susma alagad nakapot o natapot ang report sa ikatura kan pulisya kan Ragay.
bandang alas 9:30 ninda pagkaaga kung sa inda sa Barangay Luwer Santa Cruz sa Barangay Cabardisura na resibigan na mga autoridad na impormasyon sa Bagiman Barangay Kagawad Renante de Luz Angeles na sinasabing subot igwanin sarong incident in suicide na nangyari sa nasabing barangay ganda Luwer Santa Cruz sa Barangay Cabardisura na pagarman na sarong Jonathan Nuevo y Paramida na nagpaabot ng report sa nasambit ng barangay official kung sa ila sinasabi kanina mantang siya naghatod ng pagkakanda sa iyang barkada na biktima tangani man na mamahawa ang biktimang si Alex sa posti lagdaan na soltero nasa tamang edad mayo ng trabaho nakidago sa indang residensya asina ini ang sinasabing kan mahiling niya ang hawak kaniya ang nakabitay na sa laog ka na sa indang residensya gamit ang sarong nylon na ropa asinda o nylon na naluhid asinda ini ang pinagsasabing iginakod sa gunting kan sa indang residensya kausap tangaling digdi bawian ng buhay ang nasampit ng biktima tulus-tulus nagpasiring sa lugar ang mga rescue team kan ragay asinda digdi porbarantaman kuda na iniyo ang darahon sa pinakaraning hospital alagad napagarmanda na mayo na nila pulso o buhay arasambit ng solterong biktima sa ngunyan pinag-aarampakan mga miyembros kan PNP kung ano ang kausa kan pag-suicide kan sinambit ng biktima. Para sa Kakampi Network News, Jonal Cupa, Kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Mientras tanto sa repang report, Pamayo Canaga City Hospital 2 nagpayag na understaff ang sinambit ng hospital. Report haliki Maiko Garcia. Maiko. Inako ni Dr. Joseph Sanchez ang Pamayo Canaga City Hospital 2 ang sinasabi nindang Naga City General Hospital na talagang understaffed sinda. Ibig sabihin, kulang sinda sa medical personnel, argang nurses, laboratory technicians, asin iba pa. Iyan ang sa iyang paganda, lalo na kung ima-maximize ang full operation kay ni. Ang sa indang pasilidad, igwaning nasa 200 o 200 na bed capacity, alagad 30 pa sa ang nasa license to operate ali sa Departamento kan Salud. Kung magiging operational ang nasambit na hospital, gamit ang 200 na bed capacity, enot ng pinahayag ni Dr. Sanchez na kaipuan ning nasa 1,000 nurses. Sa ngunyan, kulang pang mga nurses daw nga ni igwa ng 20 doktoran naka-duty. Apat sa senda, pinag-isweldoan kang LGU Naga. Susog kay Sanchez tanganing mahipnoan ang mga bakanting plantilla positions kinakaipuan man na kayahon kan budget o igwanin ingreso ang ospital. Sa raw ini sa rason kung kaya nagtaw sila ng rekomendasyon. Tanganing malangkawan ng taripa o rate adjustment sa mga serbisyong itinatao ng Naga City Hospital 2. Para sa Kakampi Network News, Maiko Garcia, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras bilang matugang alas 5:51, 9 minutos na lang antes magabot ang oras na alas 6 din mag-aga. Balik kita sa iba panitalas ng mga bareta sa Lado Nasyonal. Debatindir si Senador Ronald Bato de la Rosa sa planong investigasyon ng Kamara maparapit sa war on drugs kanakalis na Administrasyon Duterte. Sigun ki de la Rosa, pasado naman sa abiso kan sa iyang sasaya ni Senate President Chis Usgurero. Sinabi ka senador na hinagadan niya ng advice ang Senate President sa kung ano ang dapat nakipuhon asin kung siya at kung siya sa naman ba yung problema na hampangon ng mga kongresista. Alagad kay Pon sumut-sundon ang giya kang Senate President bilang biyembro kang institusyon sa Senado. Sigun pa sa iya, inabasuhan man siya Escudero na dahil niya kay Pon maghampang sa investigasyon kang Kamara asin oras na gilibo niya ini binabari niya na ang Interparliamentary Courtesy. Sa presente, bayo pa na resibing imbitasyon si De La Rosa halis sa House Committee on Human Rights na nag-iimbisigar
sa mga aligasyon kang extrajudicial killings sa kampanya kontra illegal na droga ni dating Presidente Rodrigo Duterte asin siya kay do PNP chief bago naging senador. Pig-report ni Speaker Martin Romualdez na sa ginibong 5th LIDAC meeting na pinaglutan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. natapos na ang House of Representatives sa ilang trabaho na aprobaran ang mga propostong lane sa third patraban final reading na kabali sa priority measures kang administrasyon. Ginibuan na tinipon sa Palasyo Malacanang kasugmang pagkaga sigun kay Speaker Romualdez. Sa kunyan, hinahalap na sana kan Kamara ang aksyong kan Senado dapit sa mga inaprobaran na propostong lay na nakalinyada sa Philippine Development Plan o as in 8-point na socio-economic agenda sa ilalim kan medium-term fiscal framework ni Presidente Marcos. Ipinagmalaki man ni Speaker Romualdez na inaprobaran na kan Kamara sa third and final reading kambulan, kalagtalikod na bulan ang 20 priority LIDAC measures na target ilusot sa katapusan kang bulan na presente. Tinawan ng update kang Speaker ang maparapit sa status kang 20 lay kung saan tuloy pinapusog na asin ang tulo nagpapasalarom sa enrollment process. Sa presente, 4 na propostong lay ang pinidiskutir sa Bicameral Conference Committee, mentras ang 10 iba pa inaprobara na sa third asin man final reading. Mientras tanto matugang, nagpapatalid ang manahimento ka Manila International Airport Authority sa mga operators o nagsasadiri kan mga pinapalupad na drone halin sa Ninoy Aquino International Airport na nagdadala ng matinding peligro sa seguridad kan tao asin sa posibleng banggaan ka mga eroplano sa aire. Sigun sa MIAA, nakaresbi sila ng report na may daya autorisado aktibidad ng drone sa laog kan 10 kilometrong aerodrome radius na nagpapasad-pasad sa NAIA pasado sa report kan 2023. Igwang 10 nairestrong nakahiling ka mga dahil lisensyadong drone operations, mentras tantong may 4 na nai-report sa enot na quarter kan 2024. Paliwanag kang MIAA ang pagpapalupad ni mga drone sa laog kan pigi-striktuan na radius na ini na mayong tamang autorisasyon, madraning dakulang peligro sa seguridad, kabali na mga potensyal na banggaan kan mga eroplano na pwede magresulta sa matinding danyos asim peligro sa buhay ka mga tao. Inabisuhan man kan Manila International Airport Authority ang kabos na drone operators na dapat nindang maraman asin sundon ang kabos na pag-iistrikto na pigatalaan kang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Ang mga nagbabalga sa mga regulasyones kang CAAP sa pagpapalupad ng drone ang pwedeng magresulta sa matinding legal na kaabdan, kabali na ang dakulang multa asin pagkakapreso. Idalok pa man kang Manila International Airport Authority ang publiko na i-report ang anuman na makarudang aktibidad kang drone sa laog kang pigdalaan na radius sa pinakaharaninging lokal na autoridad. Kakampi Network News. Kakampi Network News. 6 minutos na lamang tugang ang test magabot ang oras na alas 6 ng pagkaga. Iba pa ang bareta haling ko dyan sa lawas. Windmill Farm sa Libanan, Camarines Sur saron na sa mga lakdang sa paiging syudad. Sa maabot na panahon Libanan, bareta haliki Mike Grabido. Mike. Pahayag ni Vice Alcalde Jerry Tendero kan Sangguniang Bayan kan Libmanan Camarines Sur na pagabugtak kan Windmill Farm just sendang Banuan saro na subot sa mga lakdang kan pagiging syudad kan sa indang Banuan ninhuli kini pigpasalamatan kan Vice Alcalde ang pamilya Villaparte ninhuli naman sa mga proyekto sintabang sa Banuan nin Libmanan Camarines Sur. Suportado niyo po yan mga windmill po yan. Number 1 magiging tourist spot po yan. Pangalawa, madara po yung revenue sa Banuang Kaligmanan. Saro na po sa preparasyon para po mag-issue ng Banuang Kaligmanan. Kaya nagpapasalamat kita kay Congressman El Rey, Governor Luigi, and kay Congressman Mix Villaperte sa tabang po nito sa Banuang Kaligmanan na talagang di po kamo nagpapabaya sa muya. Thank you po maray sa suporta. And ini pong windmill pong inimpigaan mo. Alimin na po niyo, papangarap niyo.
Parte ka naging pahayag kan Vice-Alkalde kan Libmanan Camarines Sur dapit sa pagbugtak kang windmill farm sa Saindang, Banwaan. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. 4 minutos antes magabot ang oras na alas 6 ng pag-aaga. Balik kita sa iba pa mga balita sa Lado National, mga tugang. Inido ang sarong bagitong pulis kan sayang napagon ang riding in tandem na nambalil ning sarong pang pulis na nasitar ninda ini sa Taguig City. Naibalyo na ning ospital sa Bonifacio Global City halis sa ospital ng Maynila. Biktimang si Patrolman Austin John Austria nakalistido sa Taguig City Police Station 2 huliban sa fracture bones matapos magsapo ni mga bala sa iyang tabay hitasin man na bitis na kinakaypon ipasararam sa surgical operation. Sa report ng Southern Police District sa pagi ni Police Brigadier General Leon Victor Rosite nangyari insidente nagtarikod na pagkamanggi sa barangay Rizal, Taguig City. Sa investigasyon, mientras pasiri sa barangay Pembo, si Police Chief Master Sergeant Bobby Asuncion, nasilipan niya sa Sampaguita Street ang riding in tandem. Nalunad kan sarong Yamaha Mio motorcycle na may makanudang hiro. Sinitar niya ang dua, pero tulos nagluwas ni Baril ang backrider asin pinapatukan sa Asuncion na daiman tuminama bago marikas na nagtulag sa direksyon kang Rizal Street. Kan mahiling na Asuncion ang nagpapatrulyang sinda Patrolman Austria sin Patrolman Estefanos sa tungod kan sarong convenience store sa Floraville Street. Naghagaling alalay. Digdi tulos siya piglunada ni Patrolman Austria motorsiklo ni Asuncion asin siya nan luminapag sa sinasabing motorsiklo kan mga suspect na naabutan nakaparada sa Lopez Jaina Street. Tulos na inspeksyon ni Patrolman Austria motorsiklo, kambig lang sumilulpot ang sarupang motorsiklo na may nakaangkas na laki, asing kang sisitaron, sunod-sunod na putok ang sinimbag kan suspek sa nagsitar na pulis. Ibinasura kang Office of the Ombudsman ang apilan ninda suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go para sa iyang adom na bulan na suspensyon na mayong bayad. Ang pagbasura kang ombudsman sa hurot ni Go na motion for consideration daraman ka mga administrative charges laban sa alkalde na may pagkaaram sa sinasabing koneksyon sa Pogo Hub sa sayang munisipyo. Nangulugay ni na mantridong suspendido ang mayor. Apor kayan, dahil ang pinaunrahan ang mga motion kaniba pang suspended officials ka munisipyo. Kabali na sinda Edwin Ocampo asin Aden Siguiwa. Katakot kang kinakampang na reklamo sinabi kang Bureau of Immigration na ipinasararam na kan Department of Justice si Mayor Goo sa Immigration Lockout Bulletin Order. Nangulugan na ini imumonitor na ang mga biyay kang banban na mayor asin babantayan man kung in kaso magluwas ini sa nasyon. Sa mga ultimo mareta niya tungkol niya matugan sa Lado Nacional, nakumpiskal kang Bureau of Customs sa Nino Aquino International Airport ang 80 million won o katampad kan 3,221,120 pesos halis sa duwang pasayerong Korea Nationals. Ang duwang pasayero nagabot sa Naiyawan lunad kang Philippine Airlines Flight PR467 haling South Korea. Sigun sa BOC, pwede man mag-apilar ang mga dayuhan sa Saindang Loan Division Office. Alagad pag-adalan subot kang customs kung balido ang Saindang rason sa day pagliliklarakan bitbit tindang 80 million won o lampas sa 3.2 million pesos palaog sa Pilipinas. Ini ang Kakampi Network News. Oras ko na mga tugang, alas 6:01 na po nin pagkaaga. Mabalik po mga bareta sa Kakampi Network News at yan. Asin sa samayang pagkabalik, ang tabianan po ang mga baretang ihatod ka mga kakamping radyo at mga baretang tinipon kan DWEB FM Kamsur sa Ringkunada. Mga baretang tinipon man kan KM Kakampi dyan po sa partido. Asin mga baretang hali sa BBS FM sa Naga City. Digdi lang yan sa mga baretang sa doon na ang tabayanan po pang alas 5 ng pag-aaga. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kaibaran trabaho si Benny Decena. Benny!
WEBFM Radyo Rinconada Kakampi mo Network News. Mabalos June sa detalyos kan mga barata. Holiday di sa DWB Kamusuran. Radyong kaibigan mo nagkakampi mo pa. Katakot kan pagsilbar kan World Blood Donors Day ngunyan aldaw, Hunyo 26, 2024. Ang lokal na gobyerno kan syudad din nilga sa liderato ni Mayor Frederick Escobar Arriba Oliva ang masagibunin inapod na blood donation activity na siguradong makakatabang sa mga ngayipunin tungkol sa oras ng emerhensya. Sigun kay Mayor Oliva, ang nasabi ng aktibidad mapon alas 8 ng pagkaga hasta alas 2 ng pagkapon ngunyal daw sa first floor kan ICT building sa siyudad din Irigan mismo sa Solarcan City Hall. Sigun kay Mayor Oliva, niyaon ang pagtatarabangan kan lokal na gobyerno kan siyudad din Iriga isiring man ang City Health Office kay Ban Bicol Medical Center asin ang National Voluntary Blood Service Program na ngapudan nin sa kapos ng mga Irigenyo na makisumaro ninulta ang pagdura ng dugo, yaon ang posibilidad na makasalvar ng buhay asin magdala ng paglaom sa mga nangangaipunin siring ninhuli kini sigun kay Mayor Oliva ang gabos welcome sa nasabi ng aktibidad ngunyan na aldaw. DWEBFM Radyo Rinconada Kakampi mo Network News. Sa iba pang detalles kan mga bareta sa lato lokal, mayo akong intensyon na magdalagan sa kargon pagka-vice alcalde sa Banuan na nabaarog kan mga intriga na ipinapalos kan sa rong kampo sa Banuan na sinasabing masabat sa Team 1 Nabwa sa maabot na eleksyon sa taon 2025. Ini ang tinawan doon ni board member Donna Andre Oñate kan makaulay kan DWEB Kamsur durante kan ginibong ribbon cutting asin inauguration ceremony kan bagong Santa Cruz Multipurpose Building kan nakalisal daw na pinanginutan mismo ni Congressman Mix Villaferte asin Mayor Ferson Bulan. Sigun kay board member Donna, day dapat umudoon kansa ng mga konstituentes kan Banuan ang siring na pinapalis ng nabareta kan ibong nakampo sa rason na ini harayo sa sayang mga plano sa masunod na eleksyon sa taon 2025. Tinawag doon kanina ang sayang aspirasyon yun na mag-re-eleksyon o liwat na magdalagan sa pagabukal kan Rinconada sa lindong kan Team 1 Nabwa, Team 1 Kamsur. Ipinahig pa kanina tranquilo siya sa pagiging bukal kan Rinconada huliman sa padagos sa kumpiyansa asin suporta na itinataw sa sayag kan Team 1 Kamsur sa liderato ni Congressman El Rey Villaferte. Kaya ibanan ang mga aki kani na sinda Congressman Mix Villaferte kan Rinconada asin Governor Livillo Villaferte siring man ang re-electionistang Vice Gobernador na si Vice Governor Sal Fortuno Jr. Pinagklaro man kan bukala na imposible ang pinalis nga na bareta kanibong nakampo na siya mabisi alkalde mientras na tranquilo nang pinagpipinalisar ang linyara kan Team 1 Nabwa sa liderato kan reeleksyonistang alkalding si Ferson Bulan. Para sa bukala, ini sarong desperadong lakdang kan mga nagpapamalo-malo na grupo sa Banuan na Nabwa asin makusog na sinyales na kulang ang mga ini sa mga maray na materyales ng mga personalidad para makabilog ng sarong linyada para sa papaabutan ng eleksyon sa taong 2025. DWEBFM Radyo Rinconada Kakampi mo Network News. Yan tabi yun ng mga barata halidig sa DWB Kamsur. Ini ang sadit sana si Benny Decena. Good morning. Network News. Kakampi Network News. Thank you very pagkala naman sa Rinconada. Isinudyato mga bareta maghalipan sa KM Kakampi naman dyan sa partido area. Ang sa tuwing kaibanan naman si Frank Sotero. Frank. Ang mga paratang tinaripon kikan dito sa partido area. Nagpapadagos pa ang sinasagibong investigasyon kan mga otoridad sa Banuan kan sakay Camarines Survey Correction sa pagkakadiskubre sa duwang bangkay sa Sitio Rawis, Barangay Patitinan sa nasambitan ng Banuan. Sigon kay Police Major Michael Albania, Chief of Police sa nasambitan ng Banuan, nagkukundukta sinta din mas sararam na investigasyon sa nasambitan ng insidente mantak isinairamdaman sa autopsy ang bangkay kan mga biktima. Nagluluwasan ni siya na pag-adal sigon sa report asin man sa investigasyon na ang mga tama sa lawas kan mga biktima ang posibleng bako man ang rason na kan kagadanan kan duwa. Bantang tinawanan doon kay ni na daiman maikonsiderar na biktima ng torture ang duwa, huli ta daiman subod maikonsiderar na mga tama kay ni iyon kausa kan sa indang kagadanan. Uyan ang party kan pahayag di Police Major Michael Albania, happy kan PNP sa Banuan kan Sangaya. Based po doon sa autopsy report po, mayo po siyang mga stab wounds, gunshot wounds, wala po siyang mga laceration.
as per initial findings po kang medico-legal kang forensic crime lab po dito sa Kamsur, bali po meron lang siyang igwang mga pasa, mga trauma sa particularly sa ulo. Pero still wait pa po kami kang pinakang autopsy report na ni bababa po ni Doc galing po forensic. Mientras tanto sa katakot na Barreta sa ngunyan, day pamansubot maikukonsidera na biktima ning salvage ang duwa. Manta nagpapadagos man ang investigasyon kan mga otoridad. Alaga din ako man kan hepe na nagluluwas basado sa indang record na pako inian enot na insidente kung saan may itinapo o inapo na bangkay sa nasambitan ng lugar. Nagluluwas man na posibleng sa ibang lugar ginadan ang biktima antes ta ini an inapon sa banwaan kan sangay o yan diwat ang hepe kan PNP. Hindi ang as per explanation po nung nag-autopsy, hindi po sapat yung trauma na makagadan doon sa duwa. Kasi mga trauma lang po, mga bugbog, mga pasa lang ang and based dun sa ipapa po yung magdagwa po ng specimen para po ng toxicology, ipapapatest pa po para kung sakali pang ang mga may in-intake or ang mga para ang cause of death. Ang tingog kan hepe kan Philippine National Police sa Banuan kan Sagay Camarines Sur, mientras tanto sa pinaka-ultimong dispatcho kan Barreta sa pinaka-latest ko niya na may napagkaga sigon sa naging payagan desk officer kan PNP sa Banuanin Sagay ngunyan pa sa ng pagkaga an bangkay kan duwaan day paman giraray na bibisto o bayo pa ning identification da mantang ini an padagos man muna nayaon sa sarog funeral parlor sa Banuan kan Tigaon, Camarines Sur. Mientras tanto report ali sa mga pagiribang radyo patrol reporters team 1 si Ruma nakatala na magkaigunin pag-urulay ngunyan na aldaw linyada para sa 2025 election ipipinalisar na Detalles kan Barreta Rene Orellosa. Kay kuhanin na pag-urulay ang team 1 na si Ruma ka na pagkapon ang gapingan. Yun na ipinalisar na linyada ka na team 1 na si Ruma para sa 2025 midterm election. Pasugkip Bisel Calde San Dion Dislayo at may ginofficial na kandidato sa pagkalkalde sa lindungkan team 1 na Kamsur asin na team 1 si Ruma. Sa presente man o pilugnan sa indang linyada alagad na kinakaikuan pang ipinalisar na yung pinagkakatuyuan kasi ng pag-urulay at san makakaibanan ni Bisel Calde San Dion Dispilang running mate iyo si Kunisyan Iloy Abad na nasa pantalo at inuring termino bilang Kunisyan na nagtukaw sa laog nila duwang termino bilang nga pabayukan liga ng mga barangay sa Ruma, Camarines Sur. Mantangan mga kandidato sa pagkakonsyali ang tulong re-electionista na konsyal na si Dache Wilson Laong Masaya, Vincent Camacho, asin na konsyal na Paua Borja, kay banan man sinda dating konsyal Darwin Santa Rosa, Glenn Antibola, na agum ka na magre-retiro man bilang konsyal ka na Banuan na si Ruma na si Isang Antibola. Kay banan man ang baguhan na si Ritza Elquero, Karen Agna, si Rigman na dating barangay kapitan kan barangay poblasyon na Wilson Cristobal. So sagbag yun Lisa, kay po na sila nakapag-sumiter kan sa indang linyada, batis sa kasuguan kan mga namamayukan timuhan, Kamsur. Tugang na Barreta para sa Kampi Network News, Rene Orellosa. Yan, tras tanto food distribution kan gobyerno provincial, ginigibo daw niyan sa barangay North o sa mga barangay sa North Lagunoya. Detalles kan Barreta, hindi la Oriana. Natay kadawang aldaw na, ang tulong aldaw na, una tay kadawang aldaw na ngunyan, ang tulong aldaw na food pack distribution kan gobyerno provincial kan Caparenso sa liderato ni Governor Luigi Villafuerte sa mga barangay kan Costa sa Banuan, Lagunoy, Caparenso. Basado sa informasyon tigpaabot sa Kakampungos, kabilugan na 4,361 household ang makabibigay na sin makikinabangkan sinabit ng food truck distribution sa balik dos ng mga barangay, kabali na ang barangay Kampinamihagan. Kaya ribas sa sinabit ng aktibidad ang Team 1 Lagunoy sa panginot man ni punong barangay Bibotmona, siringman kay basin the Vice Mayor Bill Panuelos kang Banuanin sa Jose Patinaman, ang bagong amigo kang partido na si Marco Imperial Gumabaw. So supaman sa tigpalawas ng schedule kan distribution ngunya na aldaw rurutahon ang mga barangay kan gibahoy na may 320 household
San Isidro 200 na household, Santa Cruz 240 sitting household, asin man Mapid na may 550 household. Sa Agayo ang mga barangay kan na Ulas na may 276 na household, Bukugan 370 household, din Carmen 276, asin man Kamihaga na may 530 na household, man Kansuma, Gibuman ang pagdidistribute sa mga barangay kan Sipakwan ay 470 household, Imanag 469, Magugon 223 sa Sitman Baraton na may 500 na mga household. Kulikan padagos na pagdara ng mga biyaya asin mga proyekto kang gobyerno probinsiyal sa mga taga-Banwaan ni Lagunoy, liwat pinadayo ko ng pasalamat ni punong barangay Bibot Muna, sinda Governor Luigi Villacorta asin ng Congressman Elry Villacorta sa padagos na tabang asin ayuda sa iyang mga kahimanwa. Mientras tanto, magigirong duman kaya nagtalikod na simana, nagkondusirmanin na sa simana ng libreng medical asin dental vision sa sinabit ng mga barangay, iyan sa paagimang kang Kaferte Medical Services kung saan rinibong mga pasyente man ang naka-aprobitsar kan libreng check-up, libreng bulong asin vitamina, pati naman libreng gabot ni Nipon. Dagdag na marata sa lado lokal para sa Kakampi Network News, ako man si Nilo Riana. Kakampi Johnny ng mga baratang tinaripon kikaligdi sa partido area para sa Kakampi Network News. Ako po si Frank Sotero. Network News. Kakampi Network. Thank you, Frank. Pagkari dyan sa Partido Batugang. Isunod na mga barata haliban sa 91.9 BBS FM sa Naga City. Nabato naman si Junel Cuba. Junel. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Salamat tabi kakampiyon na uyaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. And ipinakong urulay kan Naga City People's Council asin man wisolve kuta na sa session regular kan konseyo kan Sudma da inangyari asin na ini anda pinagbago kan na konseyo ana schedule kani asin gigibuna sana sa maabot na pizza 8 kan bulan kan Hulyo magigirungduman man sa runga rason kung tano tanatunaw ang oversight committee hearing anda pagtubod kan na mayoriya kanda sinasabing G7 na dyan sa laog ka na sanggunian na panglunsod ka na Siyudad Canaga, igwa naman kaedanin na urulay na pinagatalaan ang Naga City People's Council asin wisolve na pinagtutubudan nindang posibleng maging dubli asin na ipadagos pa an oversight hearing kana laog kan sanggunian na panglunsod kan Siyudad Canaga alagad si ipinako ninda na sinasabi nga magkakaigwanin urulay kasudma sa laog kan sanggunian na panglunsod o minabuta ana mga representante kan Naga City People's Council asin man wisolve pero ini ana pinag-uktaba kana mga miyembros kan konseyo kan Siyudad Canaga kinawan linaw kan NCPC na ibaan na pangsyon na Naga City People's Council asin man kan oversight committee hearing asin na an obligasyon yaon mananggada sa parte mismo kan konseyo na mag-imbestigar sa mga aligasyon sa laog kan Siyudad Canaga piglalauman man giraray na makondukta kan pinagaapod na open forum sa masunod na simana para man sa kalinawan kan nasambit na nga issue. Mientras tanto katakod ka nasambit na nga pagsuspendi sa pagdangog kan oversight committee ipinagapahayag ni Dr. Marcial Morello sarong political analyst an oversight function kan sangguniang panglunsod kan Siyudad Canaga na nagapaabot sa mga minsay kan siyudad nagaroda sinda ang mga miyembros kan konseyo dai seryoso sa pagbawas asin na pag-ayos kan mga isyong nakapalibot ngunyan sa lado kan gobyerno kan Siyudad Canaga and mga taga-naga perming pigiinot ang tiwala kan publiko asin na kasilagan kan gobyerno minuli kan na pagsuspendi asin dagos na nga day pagtugot sa rekonsiderasyon kan sangguniang panglunsod kan oversight committee kasudma sa sesyon na nagpailing sa nada ini ninda seryoso nga pagtaon ninda bakong kalinawan asin kasilagan kan mga issue sa laog kan Siyudad Canaga dapat permidang isipon
ana mga opisyalis kan syudad Canaga antiwala na itinausa sa indakan publiko tanganing mag-survey sa mga namamanwaan sa syudad Canaga asin dapat perminindang iisipon ang publiko sa paagi kan pagtaong maray asin na malinig na paggugobyerno asin pagtaunin kalinawan in kaso may mga kaaputan o may mga aligasyon. Sangunyan, dai pananggad aram ang kasimbagan sa mga kaaputan kan mga taganaga sa mga isyu kan syudad urog na sa surat sa mga aligasyon na pinagpaluwas ni Lini Robredo. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, numero kan children at tres sa syudad Canaga na Babaray Basaya sinasabi sa buot na nagbaba, sabihan kan CSWDO Boyet Paderes sa detalye. Nalutara na pagbaba kan numero kan children at risko ang mga aking nagpaparapan limusig sa Syudad Canaga kaining mga nakaaging bulan na sinpalagos ining minumonitor kan City Social Welfare and Development. Sigon kay Edin Salandres, social worker sa syudad, nagpapadagos sila sa rescue operations sa mga aking nanlilimo sa syudad na malisya ninda ang pagdiit kan mga ini. Kung kadto mga sampulong kaakenan sa ilang nare-rescue, ngunyan da inalampas sa 5, igwaman nagakapira alagad kadaklan halis pagtaraid na banwaan. Nagbaba man ang bilang, dahil pa man sila nilapigahal ang posibilidad na liwat iling magdakol huli sa paabuton na Peña Francia Fiesta ngunya na taon. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, manehamento kan PNRB kula nangapudan sa publiko na maging marigmat sa paggamit asin pagbalyo sa release. Oscar Esminda sa detalye. Nangapudan ang OIC manager o general manager kan PNR sa pagi ni Attorney Celeste Lauta ang pangapudan na hindi katakod ka na sinasabing nagkakapirang aksidente na nangyari igdi sa Bicol region and particular ang kinaimbultuhan ang release kan tren o ang tren. Sigon pa kay Lauta, ang publiko ang dapat na maglikay ng hulita ang tren, iyan ang sa indang linya ang release kung kaya kinakaipuhan na maglikay ang mga ini sa pagbalyo o kaya paggamit kan release kan tren tanganing maibitaran ang ano man na aksidente. Lalo na po sa mga crossing na maging vigilant po kita sa indong mga lunadan, sa indong mga pag-agi sa mga release kan tren dahil po ang tren po aram po nindo dakulaon ng weight niya. Tapos po, ang size, so maski po kami magpreno, ang mga driver may po magpreno pag abot sa crossing. Dahil po sa weight kang sa moyang tren talaga pong masakit, prenohan. And abo mo po na nagkakos kita ning kamunduan sa satuyang mga kababayan dahil sa mga aksidente po na nakikreate sa satuyang tren. Partiyan kan naging pangapudan ni Attorney Celeste Lauta, ang OIC General Manager kan na PNR Bicol. Para sa Kakampi Network News, Oscar Esmenda, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata, OCD5 nagpunang magresbi nin mga entries para sa Gawad Kalasag Special Award 2024. Daryl Banyas sa detalye. Ipigtalaan sa Hulyo 15, 2024 ang deadline para sa pagsumitir kan mga entries para sa Gawad Kalasag Special Awards 2024. Sigon sa Regional Disaster DRRM Council kan Bicol, mapuuna ang selection process para digdi sa mga minasunod na kategorya: volunteer as in people's organizations, national government hospitals, private hospitals, higher education institutions, public elementary schools, public high schools. Kaiba sa 13 kategorya, an heroic act o an individual o kaya group posthumous. Siring man ang special recognition for individuals and organizations, ang sinidapa, ang Gawad Kalasag o kalamidad at sakuna labanan sariling galing ang kaligtasan, sing organisar ini kan Office of the Civil Defense, as in ini sarong annual awarding ceremony para signifikanting inisyatibo sa pag-promote as in advancement kan disaster risk reduction management sa nasyon. Sa anunsyo kan OCD Bicol,
gabos na kwalipikado asin interesadong individual asin organisasyon pwedeng mag-access kan guidelines dapit digdi asin ipadaraan sa ilang mga entries via email o kaya mandaraw personal sa opisina regional kan OCD sa Campo General Simeon Ola duman sa Albay antes o sa aldaw kan ipigtalaan na deadline. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta. Sigurado. BBS Basta Bareta. Sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, si Kunsyal Gibson Felix nanindugan kay puan ang pagdangog sa Oversight Committee sa privilege speech ni Kunsyal Gibson Felix kasudma sa regular session kan Sangguniang Panglungsod sa ika-26 na sesyon kan sanggunian na pigtawan doon kan Kunsyal ang importansya asin tabang kan mga naginyo kada pagdangog sa Oversight Committee asin an sa iyang buto na daig pagpabura sa pagpauntok kada pagdangog representasyon kan bilog na sektor kan mga jóvenes sa laog kan siyudad Canaga sigun sa Kunsyal sa paagi kan na pagdangog asin fact findings kan committee ba makakatabang ini sa paghanap kan katotohanan sa mga issue na naglalakop ngunyan sa laog kan siyudad Canaga urog na sa subuot mga anomalya asin na naghahapot na lang si Kunsyal na kung mayo maninpig tatago ang lokal na gobyerno kan siyudad Canaga tano tapupundon padaan paghanap nin katotohanan asin na pagdanay kan katotohanan dagdag pa kan Kunsyal kaya dapat subot na irekonsidera ang pagdangog kan Oversight Committee pagpig papundo subuot kan konseyo ang pagdangog kan Oversight Committee pagpapailing subot ini kada pagpugol sa karapatan kan mga taganaga na maaraman ang tunay na nangyayari sa laog kan siyudad Canaga siring man ipinagpahayag kan na sambit ng Kunsyal ang tuyaw ni Kunsyal Badong del Castillo na dapat subuot digdi magparapos ni napahayag sa Facebook account ang nasambit ng Kunsyal asin representante kan mga jóvenes kan mga nangyayari sa parte mismo kan siyudad Canaga urog na ang parte kan nangyaring burutuan kaya pigtawan doon man ni Kunsyal Gibson na nadawa ang mga opisyalis nin gobyerno igwadaaning karapatan makapagpahayag kan sa indang sentimiento mayo mandang nakasurat sa internal rules kan sanggunian na nagbabawal na makapagpahayag sa Facebook ang mga miyembros kan konseyo kan na siyudad Canaga and pag-post kan mga nangyayari sa laog kan sanggunian panglungsod asin ang mga pagpapapundo kan Oversight Committee and pinagpapangalad na kan sangguniang panglungsod na daidaag gibuhon ni Kunsyal Gibson ninhuli ta ini anda sala subot asin igwanin pagbabalga sa parte kan na rules kan sanggunian panglungsod alagad sigun sa Kunsyal diretso niya na ipagbalangibog sa publiko ang mga nangyayari sa laog kan siyudad kan Naga. Yan tabi kakamping June ang mga barata gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga para sa Kakampi mo Network News Jonal Cuba Basta Barata Sigurado. BBS Basta Barata Sigurado. Kakampi Network News. Kakampi Network. Thank you, Junel, ka mga bareta dyan sa BBS FM Naga City. Oras ko yan, alas 6:34 na po ni pagkaga at yan, babalik kami para sa mga ultimong bareta. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Jumbalas, labas, kakampi mo. Si Congressman Jorge Rubeta, Vice Governor Salvo Tono, mga board member na sina Bukal Warren Sinyar, asin Christopher Jacinto, para man panginutan ang sinampit ng aktibidad. Ang okasyon ang selebrasyon may temang Our Environment, Our Future. Batandaan pa naman bago sa lado kang gobyerno probinsal kang Camarines Sur ang panagos na pangataman sa kapalibutan kan ilan sa digdi ang
El Verde Program ang may wasan na pagtatanom nin mga puning kahoy sa mga ibang lugar sa probinsya kan Camarines Sur na inot na kaguno nin record sa Guinness Book of Record. Mientras tanto mga tugang, ilalan sarsaga asin makakagwaling turnover ceremony kang bagong mobile command and control vehicles sa gobyerno provincial kang Camarines Sur halis sa Department of Science and Technology. Ang silambit ng okasyon gigibon sa bagong Digital Transformation Center building sa Capitol Complex dyan sa Kadlan na Pili, Camarines Sur. Ang mobile command and control vehicles umukob imbento kana Pilipinong inventor na si Dennis Abilia kung saan ini may saliring weather station system, drone satellite phone, asin iba pang communication and surveillance equipment. Ang silambit ng bihikulo magagamit bilang rescue o kompleto sa rescue equipment asin medical apparatus. Ini papakinabangan kan mga disaster advancement aron kan PDRRMC asin man kan Edmero sa Camarines Sur. Mismong si Governor Luigi Villaferte at marisibi kada silambit ng MOCOB o Mobile Command and Control Vehicles sa mangyaring turnover sa aga halis sa mga opisyal kan DOST sa Bicol. Mientras tanto mga tugang, sinuportahan ni Congressman Brian Raymond Yamsuan kang Bicol sa Party List si Congressman Erwin Tulfo na nagmamando sa 24/7 na paggibo o pagtrabaho tagaling tulos na makumpleto mga infrastructure project ang gobyerno. Sigun kay Yamsuan, ang propostong Accelerated Infrastructure Development Act o House Bill 9666 may katuyang bawasan ang abalan dara sa pagaban ka mga proyekto. Sa rarom ka nasambit ang propostong lay, sakop kang 24/7 ang pagtrabaho ka mga proyekto ka national government, local government units, asin government owning control corporation. Ang mga implementing agencies asin contractor na di masunod sa propesto, papanimbagon, arog kang pagbawas sa budget kang ahensya, asin ang day pagbali sa bidding ka mga masunod na proyekto. Ultimong bareta niya ito kunyan sa lado lokal mga tugang, kalkuladong abuton sa 17,000 ang crowd na nagdalan kasumanggi sa Kaugma Festival sa San Fernando, Camarines Sur kung saan naging tampukan. Ang parkantang si Juan Carlos Labajo asin man ang Juan Kyle. Mismong si Governor Luigi Villaferte asin Congressman Eli Villaferte naging presensya sa sinambit ng konserto na dinumog ka mga taga-Banuan kan San Fernando, Camarines Sur. Napinamati ang pinakamainit na festival sa Kinaban, ang Kaugma. Sa ibong kan ribu-ribong crowd na nagruso sa nasambit ng konserto, dinaguman ang mga okasyon kan lokal na gobyerno kan San Fernando, Camarines Sur. Katakod man kinari kan sa idang Pintakasi. Balita sa lawas kang Pilipinas, Gulyan. Idinalakan sa ospital ang hubi na tugang ni King Charles III na si Princess Anne matapos sining masipa sa payukan sa sayang mga atama na kabayo sa silang harong sa London kan nagtarigod na Domingo. Sigun sa Buckingham Palace, nasa marilaman na kondisyon ang 73 anyos na prinsesa. Alagad kay Puan karing kanselaron ang mga nakalinyadang biyahe para dagos na makapagpahingalo. Sa report, naglalakaw si Princess Anne sa silang country residence sa Gatcombe Park kan biglang mag-alboroto ang saro sa sayang mga taman asin tinamaan siya sa payukang ini magsipa. Ebanan ang sulusulong aking babae kan nagadan na si Queen Elizabeth ang sayang agom na si Sir Tim Lawrence asin sa mga akin na si Sarah Tindal asin Peter Phillips mentras daw kapaumay sa Southmed Hospital sa Bristol. Sarong accomplice Esquirian si Princess Anne nagbali sa 1976 Olympic Games sa Montreal. Baretang Sports. Palagos ang pagdakulkan na ang nasyonal delegasyon para sa 2024 Paris Olympics matapos maragdagan ang listahan ka mga nagkwalipikar na Pinoy athletes. Laugnasin na golfers Bianca Pagdanganan asin Doti Adela
sigun sa National Golf Association of the Philippines. Nakahirit ning ticket sinda pagdanganan asin Ardina Huliman tana sa top 16 ni sa Women's Olympic Rankings na opisyal nang nagtapos karagtalikod na Hunyo 24. Nasa ika-24 si Pandaganan. Tangali masiguro ang sayang ikalawang sunod na pagbali sa Olimpiada. Eno tining na nagbali sa 2021 Tokyo Olympics kay banan si Yuka Saso kang irepresentar kani ang Pilipinas. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Yan po mga baretang sunod ang tabiaran sa Kakampi Network News. Ganyan pong aldaw na Biyerkules 26 kan na Hunyo taon 2024. Mga baretang sunod ang tabiaran sa mga Kakamping Radyo. Nakaibaran niya ito sa mga bareta si Nabera Desena kan TWEB FM Kamsur sa Ringgonada. Si Frank Sotero kan KM Kakampi sa partido asin si Junel Cuba kan BBS FM Naga City. Sa pagkarang kan bilog na puwersa kan Kakampi Network News kay barang ko si Ken Palma sa Lado Teknikal. Halip po digdi sa studio kan Kakampi Kamsur sa Naga City. Ako po si Jun Bernas, mabalos ka sa pagkantabay. Sagkun sa masunod niya itong pagkantuning amin ng mga bareta. Mga bareta ang daan tabayaran sa rabay sa mga Kakamping Radyo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News. Network News. PBS.